Inirekomenda ni Agriculture Secretary Francis Chu Laurel na limitahan na sa 50 piso kada kilo ang presyo ng imported rice. Kasunod yan ang pagmahal niya ng 5 piso kada kilo. Pati lokal na bigas nagmahal na rin. Nakatutok si Bernadette Reyes. Mula 55 pesos, tumaas na ng 3 piso ang kada kilo ng well-milled rice sa pwesto ni Diana sa Poblacion Market sa Makati City. Pinasa na raw kasi sa kanila ng mga supplier ng bigas ang mataas na presyo ng produktong petrolyo. May 58 pa po kami. Sa iba puro 60 na po eh. Mataas na. Konti lang naman po tinaas. Hindi katulad sa iba na may 70 na. Ang suki niyang si Leonora na may-ari ng karinderya, ilag na ipasa ang dagdag presyo sa kanin dahil baka lumipat sa iba ang mga customer. Pinabawasan namin ng takal ng kanin. Dahil nga mahal nga yung bigas eh. 2.7 lang yung kuha ko dati, naging 3,200 na. Sa monitoring ng Department of Agriculture, tumaas na ng hanggang 3 piso ang presyo ng local rice kung ikukumpara noong March 9 o isang araw bago ipatupad ang mega oil price hike. Ang imported rice tumaas na hanggang 5 pesos per kilo. Inirekomenda ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. na magtakda ng price cap na 50 pesos kada kilo sa imported rice para hindi maapektuhan ang presyo ng palay ngayong panahon ng anihan. Ang landed cost lang ngayon 35 eh. So kung plus 10 pesos yan sa merkado, meron nakita ang importer, trader, retailer, dapat 45 nga lang yan, to 48 nga. Dapat ang imported rice nasa 45 to 50 yan. Anything above that is tingin ko profiteering talaga and taking advantage. Ayon sa ilang rice retailers, malaking tulong rin daw kung maibebenta dito ang 48 pesos kada kilo na bigas na ibinebenta sa pakikipagtulungan ng Food Terminal Incorporated at Planters Products Incorporated. Maglalagay din po kami dito. Makabili rin naman ng makakayanang halaga yung mga nakapaligid dito sa palengke. Sa ngayon, 36 na pamilihan na ang nagbebenta ng murang bigas. Palalawigin daw ito para may mabili sa Cebu, Cavite at iba pang mga probinsya. Mabenta ang bigas na ito sa Marikina Public Market kaya mabilis na naubos. Pinipilahan po. Pinaubos na po kahapon lang. Siniguro naman ng Department of Agriculture na sapat ang supply ng mga produktong agrikultura sa mga susunod na buwan, kabilang ang gulay at karning baboy. I can safely say na hanggang June or even July walang issue sa supply of almost everything. No? Number one, main reason is marami tayong stock sa NFA. Almost 500,000 tons of rice. No? Then kasagsagan ngayon ng peak harvest season ng bigas. Prices should remain stable at this time. No? Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, Nakatutok, 24 Oras.